Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, ang journal prompt natin ay, anong mga desisyon ang kailangan kong gawin ngayon na iniiwasan ko? Paano ako pinagpala ng Diyos habang nakagawa ako ng mabubuting desisyon? So kagaya ng pinag-usapan natin last week, ang aklat ng Revelation may maraming symbolism at mahirap naman maintindihan kuminsan. Kaya dapat palagi magdasal at humingi ng gabay ng Espiritu sa mga panahon na pinapag-aralan natin ang aklat na ito at kahit anong scripture sa totoo. Pero sa mga lesson natin dito sa Revelation, hindi naman tayo pupunta sa malalim na doktrina. Mapag-usapan natin ang mga bagay na kailangan natin malaman. At syempre, hindi natin mapag-usapan lahat. So, kailangan mag-aral din kayo sa sarili ninyo. Magdasal kayo tungkol sa mga bagay na ito at pag-usapan din ninyo kasama ng pamilya at mga kaibigan ninyo. Ganon din, kung gusto nyo malaman ang ibig sabihin ng mga ibang bahagi ng aklat ng Revelation, si Joseph Smith noon gusto rin niyang malaman ang iba na mga bagay dyan. So nagtanong siya sa Diyos at ang Revelation sa Doctrine and Covenants section 77 ang natanggap niya. At ang maganda dyan ay mayroon yung parang question and answer, yung tanong at sagot na makikita dyan para malaman kung anong ibig sabihin ng ibang bahagi dyan sa aklat ng Revelation. So last week, hindi naman natin pinag-usapan pero nasa dapat pag-aralan natin yung mga chapters na dapat pag-aralan natin. Sa Revelation chapter 5 verse 1 ay meron tungkol sa isang aklat na may 7 tatak or silyo, yung seals, ganyan. Basahin natin ang tungkol dyan sa Revelation chapter 5 verse 1. Sabi dito, at nakita ko sa kanang kamay niyang nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Kaya ano kayang ibig sabihin ng aklat na ito? Para dyan, pupunta tayo sa Doctrine and Covenants section 77, kaya ng sinabi ko kanina. Sa verse 6, mahanap natin ang sagot tungkol sa aklat na ito. Sabi dito, tanong, ano ang ating dapat maunawaan sa aklat na nakita ni Juan na tinatakan sa likod ng 7 tatak? Sagot, ating dapat na maunawaan na naglalaman ito ng mga ipinahayag na kalooban, hiwaga at gawain ng Diyos. Ang mga natatagong bagay na kanyang pamamahala na nauukol sa mundong ito sa loob ng 7,000 taon na pagpapatuloy nito o ang panandaliang pananatili nito. Tapos, meron din sagot sa susunod na verse, yung sa verse 7, tungkol sa seals mismo, yung mga tatak or selyo. Basahin natin yan sa verse 7. Tanong, ano ang ating dapat maunawaan sa 7 tatak na siyang itinatak dito? Sagot, ating dapat maunawaan na ang unang tatak ay naglalaman ng mga bagay ng unang 1,000 taon at ang pangalawa rin sa ikalawang 1,000 taon at hanggang sa ika-7. Kaya ang bawat tatak ay 1,000 taon. Hindi naman ibig sabihin na exact talaga na 1,000 years, baka 1,001, baka 1,020. Hindi natin alam exactly. Baka yung iba mga 927 lang. Basta, yan yung representation na mga 1,000 taon. Kaya ang unang 4 na tatak, yan ang panahon bago pa dumating si Jesu Cristo sa mundo. Yan yung Old Testament. At ang panahon na yan, mga 8 verses lang ang meron dyan sa Book of Revelation. Hindi naman ibig sabihin na hindi mahalaga ang panahon na yan, pero itong vision or revelation na binigay kay John ay para sa mga tao sa mga huling araw. Kaya nakikita din natin na ang ika-5 tatak, yan ang sa panahon ni John, yung panahon ni Jesu Cristo, ni John, yung mga ibang apostle, yan, mga 3 verses lang yan. Tapos, ang karamihan ng aklat ng Revelation ay tungkol sa ika-6 at ika-7 mga tatak. Yan ang
ika-anim, yan ang panahon natin. Kaya yung may restoration ng Ebanghelyo, yung panahon natin ngayon, ganyan. Tapos yung ikapito, yan ang millennium, yung pagkatapos ng pagdating ni Yesu Cristo sa pangalawang pagparito niya. Kaya mahalaga talaga ang mga panahon na ito para sa atin dahil ito ang panahon natin. Kaya hindi natin mapag-usapan ang lahat tungkol dyan, basta pag-aralan natin mabuti para sa sarili natin. Mahalaga na malaman talaga natin na alam ni John at alam ng Panginoon na sobrang mahalaga ito na binigay niya kay John noon pa ang revelation na ito para sa atin sa panahon natin. Sa chapter 12 naman ng Revelation, si John nagsabi siya tungkol sa digmaan na meron sa langit bago pa nangyari itong plan of salvation or bago pa nangyari ang bahagi ng plan of salvation na pumunta tayo sa mundo. Dahil alam naman natin na nagkaroon ng plano, gumawa ng plano si Heavenly Father. Tapos si Satanas, ayaw niya sa plano, sabi niya ako na lang yung pupunta doon, ibigay mo sa akin ang glory mo. Si Yesu Cristo naman, sinabi niya na hindi naman ganyan, dapat sundin ang plano ng ating Ama sa langit. Tapos yan, siya yung magiging tagapagligtas, pero ayaw niya magkaroon ng glory, gusto niya sa Heavenly Father yung glory na yan. Pero dahil dyan, nag-away na si Satanas kay Heavenly Father. At alam natin na dahil nandito tayo sa mundo, na bahagi tayo sa mga, or kasama tayo sa mga tao noon, yung mga espiritu noon, na nasa side ni Jesus Christ, na naglaban tayo, lumaban tayo kay Satanas, na alam natin na nasa tamang side tayo. Kaya si Satanas at ang mga tagasunod niya, pinalayas naman doon sa langit. Nahulog sila dito sa lupa at pinayagan sila bilang bahagi ng plano ng kaligtasan na tuksuhin tayo para magkaroon tayo ng mga opposition, para matuto tayo, para sa mga ganyan, yung mga pinag-usapan natin sa mga ibang lesson, para maging mas katulad ni Jesu Cristo tayo. Kaya noon, nanalo tayo sa digmaan sa langit. Pero dito sa mundo, mahirap pa rin dahil nandito naman sila ulit, si Satanas at yung mga tagasunod niya. Kaya naglalaban pa rin tayo sa kanila. Pero noon, meron naman mga bagay na ginawa or may dahilan kung bakit nanalo tayo, pwede naman natin gamitin yan sa buhay natin ngayon. Kaya kung tutuksuhin tayo, kung may mga problema tayo sa buhay, kung may mga kasalanan tayo na naranasan, or kung may basta mga temptation ganyan, pwede natin gamitin yan sa buhay natin. Yung ginamit noon sa langit para maglaban tayo kay Satanas, para manalo tayo sa digmaan na yan. So basahin natin sa Revelation chapter 12, verse 11, para malaman kung ano yan. Sabi dito, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya nanalo tayo at mananalo pa rin tayo dito sa mundo dahil sa dugo ng kordero. Ibig sabihin, ang pagbabayad sala ni Jesu Cristo. Kailangan talaga si Jesu Cristo sa buhay natin. Hindi talaga pwede na manalo tayo kung tayo-tayo lang. Kailangan natin si Jesu Cristo. Yung atonement ay hindi lang para sa kaligtasan natin sa susunod na buhay. Ang atonement ay nagbibigay din ng lakas sa atin dito sa mundo para mapaglabanan natin ang mga tukso ni Satanas. At yan ang journal prompt natin itong linggo. Ang journal prompt ay, paano ako napalakas ng pagbabayad sala ni Jesu Cristo? Paano ako matutulungan ng aking patotoo na labanan ang impluensya ni Satanas sa aking buhay at sa buhay ng mga nakapaligid sa akin? Dahil syempre, hindi naman sapat na iligtas lang ang sarili natin. Kailangan tulungan natin ang mga iba na maligtas din sila. Syempre, meron silang sariling mga desisyon, may agency naman sila, pero kailangan natin gawin ang kaya natin para tulungan sila.
Kagaya ng sinabi ko kanina, marami dito sa Revelation ay para sa panahon natin. Ang isang bagay na nakita ni John ay nagbibigay ng maraming pag-asa sa atin sa panahon natin. At nakikita natin na natupad na ang ibang sinabi niya. Basahin natin yan sa Revelation chapter 14, verse 6. Sabi dito, "At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan." Kaya itong anghel, syempre sa ebanghelyo natin, alam natin na si Angel Moroni ito na pumunta dito sa lupa para sabihin kay Joseph Smith tungkol sa Aklat ni Mormon. Pero isipin din natin na hindi lang isa itong anghel na tumulong sa restoration. Isipin natin na marami naman sila. Halimbawa, meron si John the Baptist na bumalik dito para ibalik ang Aaronic priesthood. Ganon din si Peter, James, and John para sa Melchizedek priesthood. Si Moses, si Elias, si Elijah nagpakita sa Kirtland Temple para ibalik ang mga susi ng priesthood. At ganoon din, hindi natin alam, baka ang dami-dami talaga na mga anghel ay tumulong din, pero hindi lang natin sila kilala dahil parang sa background lang sila. Hindi naman sila yung nagpapakita talaga, pero tumutulong pa rin sila. Dami-dami talaga ng stories, mga kwento ng mga pioneers na naglalakad sila na kala nila na mamamatay na sila or hindi na sila makakapaglakad ng kahit isang hakbang pa. Tapos naramdaman nila na may tumutulong sa kanila na parang pinapush sila ganyan sa likod. Tapos tumitingin sila, wala naman, pero nararamdaman talaga nila. Kaya yan, ibang anghel yan. At hanggang ngayon sa panahon natin, meron pa rin mga anghel na tumutulong sa atin. Yan ang isang paraan para nakakatulong ang ating masalangit sa atin. Nagpapadala siya ng mga anghel sa buhay natin. At kuminsan, sa malalaking bagay kagaya ng pag-restore ng ebanghelyo, pero kuminsan sa maliliit din na bagay na kailangan natin. At kuminsan, hindi naman yung anghel na galing sa kabilang side, yung other side, pero yung dito sa mundo, yung parang mortal angels na sinasabi. Kaya kung meron mga mortal angels, yung mga tao lang, pero sumusunod sila sa Diyos at mahal nila ang Diyos, kaya ginagawa nila ang kagustuhan ng Diyos sa pagtulong sa mga ibang tao. Kung meron naman ganyan, ibig sabihin tayo din, pwede tayong maging ganyan. Pwede tayong maging mga anghel para sa mga ibang tao. Kaya alam ko na mahalaga yan. Alam ko na kaya natin itong gawin. Itong Book of Revelation, pag-aralan pa natin sa ibang lesson, ang iba dyan, pero basta alamin natin na sinulat naman ito para sa atin. Ang karamihan talaga ng aklat ng Revelation ay para sa panahon natin. Kaya dapat basahin natin, intindihin natin, at dapat na sundin natin ang mga bagay na nalalaman natin dahil sa pag-aaral natin. At itong iniwan ko sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Sige, so yung next lesson natin sa manual ay yung Christmas lesson. Bawat taon, meron Christmas lesson talaga. Itong taon, parang medyo napag-usapan na natin yung Christmas. Kaya hindi muna ako gagawa ng video para sa Christmas lesson. Sorry lang, pero talagang busy-busy kami talaga itong Christmas. Magbibisita kami sa pamilya, kaya mahihirapan ako. Pero yung susunod na lesson na gagawin ko na may video, yan yung huling lesson ng taon, yung para sa Revelation chapters 15 hanggang 22. Yan yung matatapos na yung Biblia, yung New Testament. Kaya maganda talaga ito. Sana kung may time ako, gagawa ako ng mga post at mga reel, yung mga video ganyan na maikli sa Instagram and baka sa YouTube Shorts. Sinusubukan kong gawin ito. Hindi ko alam kung nakita nyo itong last week. May pinost ako sa Instagram na mga reel, na mga video. Sinusubukan kong gawin yan para mas madali sa akin, para mas lalo ko magawa. Pero tingnan natin, sinusubukan ko lang gawin. Pero sana mapag-aralan pa rin ninyo ang lahat ng mga lesson.
kahit wala ako video or kahit maikli ang video or kahit ano nangyayari sa akin, sa inyo, kahit ano nangyayari. Kaya salamat talaga sa panonood.